Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Grabe to mga tagapanood, no? Dahil dun sa ginawa nilang pagsuko o pagbigay sa ICC, itong si Tatay Digong Duterte nga, ngayon nagtuturuan na sila. Kung yun dati, proud pa to si Remulla, di ba? Dun sa interview niya kay Pinky Web na inamin na apat sila, group effort daw yun. Siya lang daw yung last man standing doon sa Malacanang. Tapos ito naman si PBBM, sinabi niya doon sa dati sa interview niya na walang pwedeng makialam dito sa Pilipinas, hindi pwedeng manghimasok yung ibang bansa, authority ng Pilipino to, mga pulis natin ang dapat kumilos. Ganun din yung sinabi ni Boying Remulla, mga tagapanood. Pero bakit ngayon? Di ba? Isinuko nila, ibinigay nila si Tatay Digong Duterte sa mga banyaga. Pinaikot-ikot nila eh. Pinaikot nila yung mga tao ng Pilipinas. Ginawa nilang ob-ob yung mga Pilipino. Kaya akala nila, makakalusot sila doon. Hindi po nila alam, di sila nag-iisip mga tagapanood, di ba? Na ang mga Pilipino ngayon, napakamulat na dahil sa tulong ng social media. Kahit yung mga hindi maalam sa batas, natututo, napabasa nila kung ano yung katotohanan doon, di ba? Mga tagapanood, kita mo ngayon, dahil hindi nagtagumpay yung plano nila, binabalikan sila, ngayon nagtuturoan na po sila. Di ba? Maganda rin yung naidulot yung ginawa ni Senator Amy Marcos na talakayin ito sa Senado para mapag-usapan po talaga. Hindi niya inisip na kahit ilaglag siya ng kapatid niya o anong mangyayari sa kandidatura niya. Hindi po ba mga tagapanood? Pero syempre, bilang nadala na sa mga Marcos, hindi niya na tayo mauuto sa ginagawa niya. Pero kudos pa rin sa kanya. Salute pa rin po sa ginawa niya mga tagapanood. Kaya eto, pag-usapan na natin to. May babahagi ako sa inyo. Bigyan na natin to ng comment at reaction. Galing yung video na to sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link ng channel niya mga tagapanood. Bisitahin po at subscribe na rin, kaya wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to. Wag na tayong maglokohan. Ang punot dulo ng pag-aresto sa dating Pangulo ay pamumulitika ng sarili nitong gobyerno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigla ni Vice President Sara Duterte ang mga dumalo sa ngayong araw na pagdinig ng Senado ukol sa mga akusasyon ng iligal na pag-aresto sa kanyang ama, ang former president na si Rodrigo Duterte. Mukhang nabulaga ang araw ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos nang magsalita ang anak ng former president na si VP Sara. Sa kanyang naging pahayag, nanindigan ang vice-presidente na hindi tama ang pag-aresto sa kanyang ama, lalo't lumalabas ngayon sa investigasyon ng Senado na wala naman pala talagang red notice na di umunay noon ay pinipilit ng mga gustong maaresto ang kanyang ama. Ayon pa mismo sa vice-presidente, kung kayang gawin raw ng sariling pamahalaan ng Pilipinas na i-aresto o i-surrender ang dating Pangulo sa isang banyagang husgado, paano pa raw kaya ang mga ordinaryong Pilipino na walang magagawa kung pagtitripan ng sarili nitong gobyerno? Panoorin ang naging matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan hindi nakapagpigil at naglabas ng kanyang sama ng loob nang matapos mangako sa sambayan ng Pilipino ang Pangulo ng Pilipinas na walang magiging jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Isinuko nito ang dating Pangulo at ngayon nag-iisa lamang si VP Sara sa Netherlands na gumagawa ng paraan kung papaano maibalik sa bansa ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Narito ang kanyang matapang na pahayag na ngayon nagva-viral sa social media. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC,
to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Ang ganda ng punto doon ni VP Sara Duterte, mga tagapanood, no? Nga sinabi niya, yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is pag-demolish doon sa oposisyon. Ito yung politika. At ako, mga tagapanood, o kahit sino dyan na hindi eksperto, talagang maniniwala na pagdi-demolish lang ito sa political career ng mga Duterte, pag-demolish to doon sa oposisyon, mga tagapanood. Kasi kung hindi ito pag-demolish, bakit, ito lang po yung tanong, mga tagapanood, bakit ninyo kinain yung mga sinabi nyo noon na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC, na hindi nyo papapasukin yung ICC dito sa ating bansa? At eto pa yung nakakalungkot dyan, mga tagapanood, at nakakasama ng loob. Hindi makikialam si Marcos. Sabi niya, pero alam niyo po ba, mga tagapanood, sa hindi pa nakakaalam dyan, na yung nagbayad o gumastos para doon sa private plane na sinakyan ni Tatay Digong Duterte papunta doon sa The Hague, Netherlands, gastos po ng Office of the President, which is buwis natin, mga Pilipino, buwis ng mamamayan yung ginamit. 'Di ba? Kumbaga, tayong mga Pilipino, ginawang kasangkapan din ni Marcos para magtagumpay yung kanyang nais gawin kay Pangulong Digong Duterte. Di po ba, mga tagapanood? Kaya useless yung ginagawa nilang hearing ngayon kung wala naman silang gagawing action para naman maibalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong Duterte. Yun lang po yun, mga tagapanood. Kung nagawa nila na ganun kabilis na ibigay si Tatay Digong Duterte dun sa mga banyaga, dapat ganun din sila kabilis umaksyon para maibalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong Duterte. Ang tanging, mga tagapanood, at nag-iisa lang na nasa gobyerno na kumikilos para ibalik si Tatay Digong Duterte sa Pilipinas, ay nagkataong anak niya na vice presidente. May tulong ba galing sa ibang gobyerno, sa ibang ahensya ng gobyerno? Wala. Kasi nga, ayaw ng presidente. Yung presidente na mismo ang umaayaw. Ayaw niyang makipagtulungan. Siya nga ay nagpadala doon sa Netherlands. Tutulungan niya pa bang bumalik dito? Malaking threat nga yan. Malaking hadlang yan sa mga political ambition nila dito sa Pilipinas, yung mga Duterte. Particular na po si Tatay Digong Duterte. Kita nyo naman kung gaano successful yung mga sinasamahang rally ni Tatay Digong na ini-endorse niya yung 10 kandidato niya. Kaya doon natatakot yung Marcos, mga tagapanood. And given the difference in time, I'd appreciate inviting her. We'd like to recognize the Vice President, Sara Duterte, please, online. Given the difference in time, Senator Amy. Yes, maraming salamat. At kung pwedeng ipaliwanag lamang ng ating Vice Presidente kung bakit sinasabi ninyo na kidnapping or extraordinary rendition ang sinasabi. At gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Opo, Senator Amy, may I be allowed to read a statement? Yes, please. Please do so. Okay, thank you. Apo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. All allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court.
This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. Paano nga po bibigyan ng warrant of arrest si Tatay Digong Duterte, mga tagapanood? Si Tory ba naman yun nandoon eh? Hindi po ba? Naniniwala nga siya na pwedeng hulihin na walang warrant. Di ba sinabi niya sa interview niya, pwede yun. Sabi mo, hulihin ng pulis. Pwede yun, uhuli ka. Tatanungasan yung warrant mo, andun sa opisina, tara sumama ka. Ganun nga daw mga tagapanood eh. Diba? Yun ang yun ang rules ni Tory. Kaya nga po, hinuli na lang nila si Tatay Digong Duterte kasi ang warrant nandoon nga sa ICC. Kaya pinadala nila si Tatay Digong Duterte sa ICC ng mabilisan. Kasi andun daw yung warrant, mga tagapanood. Tory, grabe, ang galing-galing nila mga tagapanood na. Ang galing ng mga kalokohan nila. Diba? Bobo na sila, ginagawa pa nilang bobo yung sarili nila. Kala nila makakalusot sila, mga tagapanood. Kaya nga, wala na wala tayong magagawa. Naipadala na po nila si Tatay Digong Duterte doon sa ICC. Tapos ngayon, wala naman din silang ginagawa para maibalik dito si Tatay Digong Duterte. Diba? Kaya ang gagawin natin, sa abot ng ating makakaya, kung ano kaya natin gawin, katulad ako, yung pagbablog lang para maparating sa ibang tao, yung aking opinion at hinanaing sa gobyerno about sa ginawa nila kay Tatay Duterte. Yung iba naman, sumasama sa mga pagtitipon, sa mga prayer rally para kay Digong Duterte. Kung ano po yung kaya nating maibigay sa bansa para makatulong po tayo na maituwid yung mga kamaliang ginagawa ng gobyerno, gawin po natin, mga tagapanood. Ulitin ko po lagi nyo pong tatandaan, ito'y comment of opinion lamang, wala pong personalan. Tandaan din po ng mga tansuntalangka dyan na kahit anong gawin nyo, Duterte pa rin po hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat.